Isa patay dahil sa ligaw na bala kasabay ng pagpapalit ng taon. Halaga ng nakumpiskang paputok ng PNP umabot sa halos 3.7 million pesos. Taas presyo ng LPG sumalubong sa unang araw ng 2024. At crew members ng tatlong Houthi small ships patay sa engkwentro kontra US Navy. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Isang naiulat na nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong ng pagpapalit ng taon. Ayon sa datos ng Philippine National Police, ito'y nangyari sa Zamboanga kahapon kung saan isang pulis ang sangkot. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect. Maharap ito sa mga kasong kriminal at administratibo at nanganganib na matanggal sa serbisyo. Nakapagtala ng 3 biktima ng firecracker-related incident kagabi ang Bulacan Medical Center. Isa sa mga naging biktima ang 8 taong gulang na bata sa Kalumpit, Bulacan na naputukan ng boga sa mukha. Ito ang balita ni Nestor Torres. Halos nalapnos ang buong muka ng isang 8 taong gulang na bata matapos itong masabugan ng boga ng kanyang kalaro sa Barangay Bogyon, Kalumpit, Bulacan, pasado alas 11 kagabi, December 31, 2023. Kwento ng ina ng bata, lumabas lang ng bahay ang kanyang anak para makipaglaro. Subalit pag-uwi nito, aksidente naman na naputukan ng boga ang muka ng anak nito ng isa sa kanyang mga kalaro. Agad naman itong naisugod sa Bulacan Medical Center Hospital. Ang problema, dinadaing nito ang kanyang mata at sugat sa muka. Nilapatan ng pakunang lunas ang bata, pero obserbahan pa rin ang kalagayan ng kanyang mata at balat. Sabi ko, pumunta po siya sa loob ng kwarto nga sabi na putukan daw po sa loob. Samantala, naputukan naman ng 5-star ang kanang paa ng 27 anyos na si Ed Justin Taluso na taga Santissima, Malolos, Bulacan. Inakala umano niyang hindi sumindi ang 5-star na pinaputok ng kanyang kaibigan. Kaya't nang tapakan niya ay bigla na lang itong sumabog sa kanan niyang paa na nagdulot ng pagkahiwa nito. Yan po. Tapos Po, pag-itsa po, pala patay na, wala na po yung picture. Pagtapak ko bilang pumutok. Samantala, sa tala ng BMC Hospital, 3 ang isinugod sa ospital simula kagabi hanggang kaninang alas 2 ng madaling araw. 2 sa mga ito ang naputukan ng 5-star at isa naman ang dahil sa boga. Samantala, bukod sa naputukan, marami ang naging biktima ng aksidente sa motor, banggaan ng sasakyan at dahil ay kung saan sangkot ang hindi bababa sa 5 katao. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa 3.7 million pesos ang halaga ng nakumpiskang paputok ng Philippine National Police ngayong holiday season. Kabilang narito ang 5-star, Piccolo, Judas Belt at Cuitis. Umabot din sa 509 ang naitalang firecracker-related casualties na ikinasawi ng isa. Nakakumpiska din ng PNP ng 8 firearms habang may 2 namang biktima ng stray bullet na ikinasawi ng isa. May naitala ring 2 insidente ng sunog na firecrackers ang pinagmulan. Nagresulta ito ng 9 na injured at 2 patay. Mahigit 100 pa ang naitalang kaso ng fireworks-related injuries ng Department of Health kaugnay ng selebrasyon ng pagpapalit ng taon. Kaya't ayon sa DOH, hindi pa matatapos ngayong araw ang kanilang Iwas Paputok campaign. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi pa tapos ang Iwas Paputok. No? Actually, ang kampanya namin hanggang itong unang linggo ng unang taon. Tuloy-tuloy ang monitoring ng Department of Health sa fireworks-related injuries sa pagpapalit ng taon.
Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, marami pa rin ang naitalang nasugatan sa paputok at karamihan sa mga ito ay bata. Umabot sa 116 ang naitalang bagong mga kaso ng mga nabiktima ng paputok, kaugnay ng selebrasyon sa pagpapalit ng taon. So naalala nyo, nung time na COVID, community display lang ang allowed at bawal magpaputok ang ating mga kababayan. So for this time, nag-umpisa na naman magpaputok at nakita naman natin na tumaas ng kaunti ng ating fireworks-related injuries. 11 months old ang pinakabatang naitala na nagtamo ng burn sa muka at mata dahil sa pikulo. Samantala, 76 years old naman ang pinakamatandang naitala na napinsala ang mata dahil sa kwitis. Bukod sa pinsalang dala ng mga paputok, nakasasama rin sa kalusugan ng dalang air pollution mula sa mga ito. Kung maalala nyo, ipinaalala ko na to na isa sa mga danger ng kanya-kanyang pagpapaputok ay nagkakaroon ng tinatawag na air pollution. Kasi lahat ng gunpowder na sumabog sa ere o umiikot yan as particulate matter or dust at nai-inhale yan ng mga tao at masama sa ating bagayan. Pag mataas ang particulate matter, that is a danger to our lungs and our health. Ayon kay Herbosa, delikado ang nasabing particulate matter lalo sa mga taong may asthma at allergic rhinitis. Dagdag pa niya na maging ang mga alagang hayop ay apektado sa tuwing may putukang nagaganap sa pagpapalit ng taon. Samantala, inihayag ni Secretary Herbosa na mababa ang naitalang kaso ng COVID-19 nitong holiday season at walang dapat ikabahala ang publiko. So wala tayong dapat ikatakot. There are cases of COVID in the hospitals pero mababa naman siya. Mas mataas pa yung mga ibang sakit. So ito yung the way we're looking at it now sa DOH. Hindi lang COVID ang sakit. Isa na lang siya sa mga sakit na inaalagaan ng Department of Health. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ang insidente ng sunog sa Pilipinas sa buwan ng Disyembre sa ulat ng Bureau of Fire Protection. Mula sa 1,090 fire incidents noong December 2022, bumaba ito sa 1,024 sa taong Disyembre 2023. Iniugnay ng BFP ang pagbaba ng mga insidente ng sunog sa mas mataas na kamalayan ng publiko tungkol sa sunog, pagbabawal ng mga lokal na paputok at ang visibility ng mga truck ng bumbero. Sinabi naman ng BFP spokesperson Superintendent na si Annalie Atienza na alisin na ng BFP ang red alert status bukas January 2. Masaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging performance ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon. Sa kanyang mensahe sa pagpapalit ng taon, binalikan ng Pangulo ang mga accomplishments ng pamahalaan nitong 2023. Meron din anyang New Year's resolution ang PBBM administration ngayong 2024. Ito ang balita. Kontento si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon. Sa isang mensahe, nagbalik tanaw ang Pangulo sa mga accomplishment ng pamahalaan, gaya ng 33 specialty centers na naipatayo nitong 2023, mahigit 2,000 classrooms at 7 karagdagang cold chain facilities. Ipinagmalaki din ng Pangulo ang nakuhang investment ng pamahalaan para sa renewable energy na kayang makapaglabas ng 125,000 megawatts ng karagdagang supply ng kuryente sa hinaharap. Ayon pa kay PBBM, na kumpleto na rin ang 8 water supply projects habang 147 pa ang kasalukuyang ipinatutupad bilang paghahanda sa inasahang tagtuyot ngayong taon. Hindi rin anya mawawala ang pagsubok na kakaharapin ng bansa ngayong taon, pero tiwala ang Pangulo na malalagpasan din ito. We look back to the past year, pleased with what we have done. We look forward to the new year with a pledge to build better and more. We have set high hopes for the days ahead, and we know that these can only be achieved with hard work. Bagong taon,
bagong pag-asa at bagong panata na anuman ang mga balakid na haharapin ay sama-sama nating lalagpasan. Isa naman sa tututukan ng Pangulo ang pagpapabilis ng mga transaksyon sa gobyerno, kasama na ang pagpaproseso ng mga dokumento. We will continue to purge government of rules that slow the delivery of public services because when projects get delayed, progress is denied our people. At kung ang iba ay may inaasam na magawang pagbabago sa kanilang mga buhay sa pagsapit ng bagong taon, meron din anyang New Year's resolution ang gobyerno ngayong 2024. Ang New Year's resolution ng inyong pamahalaan ay ang puspusang pagsisikap upang maggawad ng mahusay at tapat na serbisyo na susi ng pagpaganda ng buhay nating lahat. Let us not forget that great things are always possible, so long as we keep the faith in each other, in our nation, and in God. And as long as values that bind us keep us united in our collective pursuit of shared progress, we will succeed. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Manigong bagong taon po sa ating lahat. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuwing magpapalitang taon, isa sa mga inaabangan ng lahat ay ang New Year Babies. Sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, isang healthy baby boy ang ipinanganak kasabay ng pagsalubong sa 2024. Ito ang balita ni Gladys Tumabi. Galak at pag-asa. Yan ang dulot sa pagsilang ng isang healthy baby boy para sa first-time mom na si Ronalyn Concepcion. At maging sa mga medical staff sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital sa pagpasok ng 2024. Eksaktong alas 12 ng madaling araw nang isilang ni Ronalyn ang kanyang first baby na si Jaden Rayleigh Dizon. Aniya, matagal na umano nilang pinangarap na magkaanak. Aminado man siyang mahirap ang panganganak, di naman matatawaran ang galak sa biyayang natanggap nilang mag-asawa. Sana lumaki siyang healthy, matulungin, magalang at may takot sa Diyos. Pero worth it naman po nung lumabas na si baby, nakita ko siya healthy. Isang malaking biyaya, blessing sa amin mag-asawa. Labis din ang tuwa ng mga medical staff sa pagsilang ng unang baby sa Pabella Hospital sa taong 2024. Lalo na at ito ay healthy at normal lang ang naging delivery. Ayon kay Dr. Brennan Ian Capuno, OBGYN high-risk pregnancy specialist ng ospital, taon-taon ay nasa 10,000 hanggang 11,000 ang isinisilang na sanggol sa Pabella Hospital. Aniya, walang binabayaran ang mga pasyente dito mula sa laboratorio, bills at iba pang bayarin dahil inilalapit nila ang mga ito sa malasakit center kung walang PhilHealth ang pasyente. Sa kasalukuyan, nagluwag na ang ospital at inalis na ang antigen testing sa mga nanay. Gayunpaman, nananatiling nakasuot pa rin ng face mask ang mga medical staff dito. Gaya ng regular na proseso, idinadaan muna sa evaluation ang mga buntis upang i-assess bago ito tuluyang ipasok sa operating room. Mula po nung nababa yung public health emergency ng COVID, hindi na po lahat ng pasyente natin is-screen natin para sa COVID-19 testing. Pero po, lahat po ng may mga sintomas pa rin po ng COVID, in-screen pa rin po natin sila. Sinusunod pa rin po natin yung mga protocols na binibigay ng ating ng Department of Health. At existing pa rin naman po yung mga COVID-19 isolation rooms po natin. Inaasahan ngayong taon ay lilipat sa panibagong building ang Pabella Hospital na mayroong 1,000 bed capacity upang makapag-accommodate pa ng mas maraming nanay na manganganak. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalawig ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang Home for the Holidays program nito hanggang January 2024. Layo nitong mahikayat ang mga interesadong magkaroon ng alagang hayop na mag-adapt ng rescue animals sa halip na bumili. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Ilang taon nang inaalagaan sa shelter ng Philippine Animal Welfare Society o POS si Larry. Isa itong pusang Pinoy o puspin. Ayon sa caretaker, mabait na pusa si Larry, gayon din ang kapatid nitong si Pipo. Kabilang si Larry sa nasa 20 pusa at aso na nasa ilalim ng Home for the Holidays program ng POS. Ayon kay POS Executive Director Ann Cabrera, pinalawig ang programa hanggang ngayong buwan ng Enero. Layo nitong mahikayat ang mga interesadong magkaroon ng alagang hayop na mag-adopt ng rescue animals sa halip na bumili. Nasa 2 linggo hanggang 1 buwan ang period ng Home for the Holidays ng POS. Kung maaari, pwede nilang iuwi ang isang shelter animal para makakaramdam yung shelter animal ng parang kung paano yung manirahan sa isang family or sa isang home for the holiday. At the same time, hindi naman long-term yung commitment. And malay mo, pag nagustuhan pa na yung idea at medyo nakasanayan na ganito lang pala kadali mag-alaga, baka naman makonsider nila mag-adopt from the shelter instead of buy a pet. Mahigit sa 200 pusa at aso ang ini-adopt ng non-governmental organization na POS. Ang ilan sa mga ito, ilang taon nang nakatira sa kanilang shelter. Karamihan sa kanila dito, mga matagal na. Merong animals here, 6 years nang nandito, hindi pa na-adopt. Karaniwang isinasagawa ng POS ang Home for the Holidays tuwing Disyembre, subalit pinalawig hanggang Enero dahil sa holiday rush. Dadaan muna sa panayam o interview para sa screening ang mga interesadong mag-alaga ng pusa o aso ng panandalian. Kumpleto ang bakuna at physical rehab ng mga pusa at aso na nasa pangalaga ng POS. Sa mga gusto naman magkaroon ng animal companion, sana they will always choose to adopt over buying a pet. Kasi when you adopt, it's the shelters are decongested, nakakapag-rescue pa sila ng more animals. And at the same time, if you become a responsible pet owner, mas nababawasan yung mare-rescue pa namin on the street. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihahatid ni Mariel Latosa mula sa Perth, Australia. Ang Australia sa Red Sea attacks. Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, Bernard. Dahil nga sa Red Sea attacks, ang trade industry ng Australia ay naapektuhan dahil sa pagkakaroon ng delay sa pag-i-import ng goods at pagtaas ng shipping costs dahil kinakailangang i-divert ang ruta ng mga barko na may lamang kagamitang inaangkat sa Australia. Dahil nga dito, Bernard, naapektuhan ng Australian importers, exporters at consumers. Alright, ihatid mo na, Mariel, ang mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa iba't ibang panig ng daigdig. Pinasabog ng US Navy ang 3 Houthi-controlled small ships na nagtangkang mag-hijack sa isang cargo ship sa Red Sea malapit sa Yemen. Ito ay matapos atakihin ng militanteng grupo ang container vessel sa Red Sea. Ito ang balita ni Klein Sinka. Patay ang lahat ng 10 crew members ng 3 Houthi-controlled small boats matapos itong pasabugin ng US Navy. Nakatakas naman ang isa sa mga bangka matapos tangkain ng armadong grupo na akyatin ng Maersk Hangzhou, isang cargo ship sa Red Sea. Ayon sa US Navy, pinaputukan ng mga rebelde ang cargo ship at nakalapit na ilang metro bago ito ma-intercept ng Navy helicopter at US warship. Ayon sa Maersk, isa sa pinakamalaking cargo ship company sa mundo na nakabase sa Singapore, ito na ang ikalawang beses na tinangka ng Houthi rebels na i-hijack ang cargo vessel. Lagpas sa 100 drone at missile strikes na sa loob na ilang linggo ang pinaulan ng grupo sa busy shipping lane ng Red Sea. Kaya naman tinigil muna ng shipping company ang lahat na operasyon nito sa Red Sea sa loob ng 48 oras. Nakaligtas naman ang Maersk Hangzhou crew sa pag-atake at walang nakitang indigasyon ng apoy on board, kaya naman nagpatuloy ito sa kurso nito patungo sa Port Suez.
Patuloy ang pag-atake ng Houthi rebels mula sa Yemen sa mga dumadaang cargo at commercial ships sa Red Sea upang ipakita ang kanilang suporta sa Palestinian Islamist group na Hamas na lumalaban ngayon sa Israel sa Gaza. Klein Zinca, UNTV News sa Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Puan na ang dalawang natitirang labi ng taong nawawala matapos ang 6.2 magnitude earthquake na yumanig sa China 2 linggo na ang nakararaan. Itinaas nito ang death toll sa 151 na katao. Ito ang isa sa pinakamalalang lindol sa Qinghai at Gansu, China mula nang magkaroon ng 6.5 magnitude earthquake noong 2014 sa Yunnan na pumatay ng 617 na tao. Maraming bahay na gawa sa lupa, bato at kahoy ang nasira. Nagtayo naman ng mga emergency tent ang pamahalaan upang pansamantalang may matirahan ang mga residente sa panganib na baka tuluyang gumuho ang kanilang nasirang tahanan. Dahil sa lindol, nawalan ng tahanan ang nasa 145,000 na residente at binasak naman nito ang mahigit 200,000 na bahay. Nangako ang North Korea na muling maglulunsad ng 3 bagong spy satellites, gagawa ng mga military drone at pangkaramihan ang kanilang nuclear arsenal sa 2024. Ito ang pahayag ni North Korean leader Kim Jong-un dahil hindi na umano mapipigilan ang gera bunsod ng US policy at sanksyon na ipinataw sa Estados Unidos. Dagdag pa nito dahil anya sa reckless moves ng mga kaaway upang sakupin ng North Korea, maaari umanong magsimula ang gera sa Korean Peninsula. Inutusan nito ang kanyang military na ihanda ng patahimikin ang buong teritoryo ng South Korea gamit ang nuclear bombs kung kinakailangan bilang tugon sa kahit anong pag-atake. Handa naman umanong makipag-usap ang administrasyon ng Biden sa North Korean leader, subalit dinadagdagan pa ng US ang military drills at pati na rin ang military assets nito sa Korean Peninsula. Nagbitiw sa kanyang pwesto ang Queen of Denmark matapos ang 52 na taong pamumuno sa bansa. Crown Prince ng Denmark, kikilalanin bilang Denmark of Head State matapos umupo sa trono. Ito ang balita ni Rajan Bolivar. Nasurpresa ang publiko nang i-anunsyo ni Queen Margaret II ng Denmark ang formal niyang pagbaba sa pwesto sa darating na January 14, 2024 sa kanyang taunang New Year TV address. Ito ay dahil inaasahan ng marami na mamumuno ang reyna hanggang sa huling hininga nito. Ito rin ang ika-52 taon mula nang maging reyna ang monarch. Iiwan din ng 83-year-old Queen ang kanyang trono kay Crown Prince Frederick. Si Queen Margaret II na natitirang reigning queen at kasalukuyang longest-serving current monarch sa Europe matapos maupo sa trono noong 1972 dahil sa pagkasawi ng kanyang ama na si King Frederick IX. Hindi inaasahan ng pag-upo ng Queen Margaret sa trono, subalit noong siya ay 13 years old, nagbago ang Danish law at pinahintulutan na makaupo sa trono ang isang babaeng monarch. Isinagawa umano ng monarch ang desisyon matapos ang kanyang surgery sa likod sa umpisa ng 2023. Anya nakapag-isip siya tungkol sa hinaharap at kung ito na nga ba ang tamang panahon upang iwanan ang responsibilidad sa susunod na henerasyon. Sa isang pahayag, pinasalamatan naman ni Prime Minister Mette Frederiksen ang reyna sa kanyang serbisyo. Sa liwat sa British royal tradition, walang magiging formal na crowning ceremony para sa 55-year-old na si Crown Prince Frederick. Sa halip, ia-anunsyo na lamang ang kanyang pag-upo sa trono sa Amalienborg Castle sa Copenhagen. Si Crown Prince Frederick ay magiging King of Denmark at Head of State ng bansa na isang constitutional monarchy kasama na rin ng Greenland at Faroe Islands. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Mariela Toza. Magandang gabi. Sa unang araw ng taong 2024,
naramdaman ang pagtaas ng presyo ng LPG dahil sa paggalaw ng international contract price. Sa advisory ng Petron, nagtaas ito ng 3 piso at 4 na sentimo sa kada kilo ng LPG na epektibo kaninang alas 12 ng tanghali. Wala pang abiso ang ibang mga kumpanya kung magkano ang kanilang itataas sa presyo ng LPG. Pangunahin ng mandato ng Senado ang mag-imbestiga sa samot-saring mga isyu upang makalika ng mga panukalang batas. Ngayong taon, ilang maiinit o nung nakaraang taon, ilang maiinit na isyu ang tinutukan ng mataas na kapulungan ng Kongreso na sinubaybayan ng publiko. Ito ang balita ni Harleen Delgado. This meeting is hereby called to order. Sa pagpasok pa lamang ng taong 2023, ilang maiinit at kontrobersyal na issue na ang pinag-usapan sa Senado. Una na riyan ang Maharlika Investment Fund o MIF matapos ang mabilis na pagpasa nito sa Kamara noong nakaraang taon. Dinipensahan ito ng economic managers ng Administrasyong Marcos, habang ilang grupo naman ang nagpahayag ng pagkabahala sa panukala. Sa tingin ko po, kung dedicated po yung Maharlika Fund for huge projects na gano'n, mas madali po magagawa. Kasi, for example, nag-allocate po, halimbawa kami ng 1 billion for this project. Pagdating po sa Congress, kinakat po ng Congress, no? Hindi po magagawa kagad yun. So, maaari ito magkasunog sa buong financial system sapagkat exposed po ang DBP, ang Land Bank, sa MIF, no? Ilang mga kasalukuyan at dating mambabatas din ang nanawagang ibalik sa plenaryo ang panukalang batas dahil sa anilay magulo at magkakaibang probisyon sa inuprobahang bersyon nito, hanggang sa ganap na naging batas ang MIF bill matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kalaunan, sinuspende ng Pangulo ang implementasyon ng MIF upang mas mapag-aralan ang panuntunan sa pagpapatupad nito at anilay matiyak na matutupad ang layunin nito. Sa ngayon, isang petisyon ang nakahain sa Korte Suprema matapos kwestiyonin ng Grupong Bayan Muna at ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang legalidad ng MIF law. Inimbestigahan rin ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa dahil sa pagdami ng mga krimen na konektado sa operasyon nito. Noong Setyembre, inirekomenda ng komite sa Senado sa Ehekutibo na unti-unti nang paalisin ang POGO sa Pilipinas. Pero si Senator Sherwin Gatchalian gusto ng agad na iban ang POGO sa bansa. Hindi naman malaki ang impact sa ating ekonomiya kung nawala sila. Makikita natin less than 1% yung impact sa GDP. Tuloy-tuloy pa rin yung krimen. Tuloy-tuloy pa rin yung trafficking, yung scamming. No? Ito yung bagong trend na sa briefing namin sa mga executive session, isa sa mga nasagap ko, no? Without telling you the details dahil executive session, nagiging front ang mga POGO na mga scams. So yung scam na nakikita natin at yung POGO, iisa lang. May ilang mamabatas naman ang gusto munang pag-aralan na i-regulate ang POGO at ilagay sa isang POGO zone, habang mayroong may agam-agam kung magiging epektibo ang pagpuksa sa mga POGO. Ang kinatatakutan ko malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng POGO, hindi lamang malalaking tao sa sindikato kundi sa ating pamahalaan. Inusisa rin sa Senado ang kontrobersyal na pagkamatay ng 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar matapos pagbabarili ng 6 na pulis na botas noong August 2 dahil sa umano'y mistaken identity. Dito tumestigo si Sonny Boy Agustillo na huling nakasama ni Jemboy sa bangka bago nasawi. Nakulong din sa Senado ang ilang pulis na botas matapos patawan ng contempt gaya ni Police Captain Mark Joseph Carpio na siyang team leader ng operasyon dahil sa anilay magulong pagsagot sa mga mambabatas. Pinuna rin ng mga senador ang anilay palpak na paggamit ng body-worn cameras ng ilang pulis na botas. Hindi mo pinindot record, pinindot mo? Hindi ko na po napindot, sir. Bakit hindi mo pinindot? Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung sir eh. Nahalata tuloy na meron kayong iniiwasan. Sayang ang sweldo ng gobyerno sa atin. Sa totoo lang. Tapos ganun lang quality na serbisyo ibibigay natin sa publiko.
Sa huli, pinakawalan din ng 3 pulis na botas at pinalipat ang kustodiya sa PNP headquarters sa Camp Crame sa Quezon City. Ilan sa inirekomenda noon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagbabalik sa batuta at pito ng mga pulis. Ganon din ang dagdag oras sa pagtuturo sa police operational procedures at training ng mga miyembro ng pulisya. Inimbestigahan din sa Senado ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pang individual kung saan nagharap-harap ang kampo ng mga Degamo at nang napatalsik na si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Umabot sa 5 pagdinig ang investigasyon kasama na ang ilan pang kaso ng pamamaslang sa probinsya. Nobody can claim from both camps na they are absolutely clean. Kasi may mga allegations May mga allegations. At alam natin, yung mga allegations na yun ay meron talagang weight at may katotohanan. Kabilang sa inirekomenda ng komite ay ang pag-amyenda sa Local Government Code of the Philippines para matiyak na mismo ang pambansang pulisya na at hindi ang mga politiko ang pipili sa mga hepe ng pulisya sa kanilang lugar. Sa Senado rin isiniwalat ang umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI kung saan ilang minor de edad ang tumestigo laban kay J. Renz Quelario o mas kilala bilang Senior Aguila. Dito lumabas ang umano'y sapilitang pagpapakasal sa mga bata maging ang hindi umano pagpayag sa kanila na mag-aral. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela na. Kaya hindi siya 12 yung edad. Hindi pagyabog mo ibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya. Hindi pa siya marunong sumulat. Mr. Quelario? Hindi po nangyari. Walang child marriage sa Madam Senator kasi po kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Mga bata ba pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas, mag-aral sa baba? Pwede sir. Pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. Paano mo ngayon? Paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan to, sir. Inaresto kalaunan sina Senyor Aguila at 12 opisyal at miyembro ng SBSI matapos maglabas ng warrant of arrest ang isang korte sa Surigao del Norte laban sa kanila dahil sa kasong qualified trafficking in persons. Tingin naman ng abogado ni Senyor Aguila, politika ang nasa likod laban sa mga opisyal ng SBSI. Attorney Magdalena Lepitan with Attorney Ana. Saksi ang mga haligi na ito ng Senado sa iba't ibang issue na kinaharap ng bansa ngayong taon. Sa pagpasok ng taong 2024, panibagong yugto ang nag-aabang sa mga mambabatas sa pagtupad sa kanilang mandato. Ako po si Harleen Delgado para sa Repaso 2023. Tumugon ang UNTV News and Rescue sa mga kababayan nating nasangkot na tagaroon ng injuries mula sa iba't ibang road accidents, assault at firecracker-related injury. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Are you ready to save lives? Ready! Let's go, team! Umasiste sa ating mga kababayan ng malaking puwersa ng UNTV News and Rescue kagabi hanggang kaninang umaga. Ito ay taunang ginagawa ng grupo para sa pagpapalit ng taon para makatugon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pinangunahan ni Kuya Daniel Razon ang pag-deploy sa 61 rescue teams mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama rin dito ang MCGI Riders Assistance and Community Services o RACS. Magkakaiwalay na insidente ang tinulungan ng rescue team mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. 27 sa vehicular accident, 2 assault at 3 namang firecrackers-related injury. Agad na nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue ang mga pasyente at dinala sa pinakamalapit na ospital. Mayroon ding ilan na tumanggi na magpadala pa sa ospital.
Itong ating ginagawa po na ito ay bilang pag-ayuda sa ating mga kapwa-tao. Regardless kung ano man po ang inyo pong mga kalagayan sa buhay, kung meron po kaming maitutulong, ito po'y walang bayad na serbisyo hatid sa inyo ng UNTV News and Rescue. Kaya ngayon po, kung sakali magkakaroon kayo ng mga emergency, nasa mga bahay kayo o kaya nasa daan kayo o meron pong iba't ibang mga maaaring sakuna, pangyayari na magaganap, huwag naman sana, nakahanda po naman ang ating UNTV News and Rescue. Maaga pa lang kahapon ay nakahanda na ang mahigit sa 60 rescue team sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Bumisita rin sa iba't ibang Disaster Risk Reduction Office ang grupo at patuloy na nagmonitor ang bawat team sa social media, radio at hotline numbers sa command center sa buong bansa. Mananatiling kaisa ang UNTV News and Rescue sa pagsagip ng buhay saan mang panig ng bansa, anuman ang lahi o kulay. Sa pagpapasimula ng taong 2024, mas malakas, mas matatag at mas matapang na News and Rescue ang haharap. Asahan na mas lalakas pa ang pwersa ng grupo ngayong taong 2024. Intense training, upgraded degree of learning and higher level of competency ang sa awa at tulong ng Panginoon ay aabutin ng UNTV News and Rescue teams nationwide. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mag-umpisa ng maramdaman ang epekto ng El Nino sa unang bahagi ng 2024. Pinaghahandaan na ito ng Department of Agriculture para maibsan ang epekto sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sabi nating strong to very strong yung El Nino natin ngayon. Nasa 63 lalawigan ang posibleng makaranas ng malaking kakulangan sa ulan sa mga susunod na buwan base sa pagtaya ng Pag-asa. Maaaring makaranas ng meteorological drought kung saan 3 magkakasunod na buwan na mahigit sa 60% ang kakulangan sa ulan o kaya naman ay 21 hanggang 60% na kulang ang ulan sa loob ng 5 magkakasunod na buwan. Ito ay dahil sa tuminding epekto ng El Nino sa bansa. Ayon sa ahensya, posibleng isa o walang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa unang 3 buwan ng 2024. As early as January, so there will be areas na posibleng makakaapekto ang meteorological drought conditions dyan sa Luzon. But by end of February, by end of March and April, dito natin nakikita yung possible naman na epekto sa Visayas and Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng madelay o hindi agad makaranas ng maulang panahon ang bansa kahit sa pagpasok ng habagat sa kalagitnaan ng taon. May nakikita silang posibilidad na susundan ng pag-iral ng La Nina ang El Nino. Kasi usually kapag may La Nina, may reversal tayo ng ulan during haba season na mababa ang ulan. So kung magkakaroon ng ganong domino effect itong El Nino and then yung developing La Nina. Samantala, ang Department of Agriculture ay nag-request na ng 112 million pesos na budget para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Pangunahin sa target nito na paulanan ay ang mga watershed ng Angat at Magat Dam. Makakatulong ng Department of Agriculture ang Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Pag-asa at ang Department of National Defense sa pamamagitan naman ng mga gagamiting eroplano sa pagsasagawa ng cloud seeding. Nagkakaroon na rin ng rehabilitasyon sa mga irigasyon sa bansa. Naglaan naman ang Philippine Crop Insurance Corporation ng nasa 1.8 billion pesos na halaga ng pondo para sa insurance ng nasa 900,000 na mga magsasaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng El Nino. Bukod pa ito sa 500 milyong piso na nakahanda na rin para ipautang. Samantala, nasa 45,000 mga magsasaka na ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong financial assistance. Mula ito sa 12 billion pesos na halaga ng nakolektang taripa mula sa importasyon ng bigas noong 2022. Ang programang ito ay sa ilalim ng Rice Tarification Law para maibsan ang epekto sa mga magsasaka ng importasyon ng bigas. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Napigilan ang pagtaas ng presyo ng sibuyas noong 2023.
Pero wala pa raw tears of joy dahil ang bigas naman ang tila nagiging golden rice dahil sa spiking price nito. Malaki ang kinakaharap na hamon ng bagong kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bukod sa smuggling ay may banta pa ng El Nino. Nagbabalik si Ray Pelayo. Medyo napahid ang luha ng mga consumer sa pagpasok ng 2023 matapos paiyakin ang sobrang pagtaas ng presyo ng sibuyas bago matapos ang 2022 na umabot sa 700 pesos kada kilo. Ito'y matapos na dumating ang supply ng imported na sibuyas at nag-umpisa na rin ang panahon ng anihan. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, kumita naman sila kahit papaano dahil binili ito sa kanila sa mas mataas na halaga. Binantayan na ng Department of Agriculture ang supply at kabi-kabila din ang naging pagdinig ng dalawang kapulungan ng Kongreso para laging mag-update sa presyo nito. Matapos ang kalbaryo sa presyo ng sibuyas, unti-unti namang sumipa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan ngayong taon. Sumampa sa halos 50 pesos ang kada kilo ng regular milled rice, habang may ibang nagbebenta ng mas mataas pa dito para sa well-milled rice. Hinala noon ng mga otoridad, maaaring may umiipit sa supply ng bigas para tumaas ang presyo nito. Kaya naman napilitan ng mga alam ang mga mambabatas at ininspeksyon ang mga bigasan sa Bulacan. May ilan sa mga ito ang niraid ng mga otoridad at kinumpiska ang mga imbak na imported na bigas. Noong Setyembre ay napilitang magpatupad ng price cap o limitasyon sa presyo ng bigas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya rin tumatayong kalihim ng DA noon. Ipinako sa 41 pesos ang presyo ng regular milled rice at 45 pesos sa kada kilo ng well-milled rice. Umaray ang mga retailer dahil nabili umano nila ang kanilang stock na bigas sa mas mataas na halaga. Kaya naman nagbigay ng ayuda ang gobyerno sa mga ito sa halagang 15,000 piso. Pagkatapos ng isang buwan ay inalis na rin ang price cap na sinasabing nakapigil sa pagtaas ng presyo ng bigas. Sa nakikita namin positive siya kasi dahil kung hindi ito nalagyan ng EO39, marahil talaga sumipa ng todo yung presyo. So, siyempre, aantayin natin yung market forces kagaya ng harvest time para bumaba. Pero siyempre, ang ano lang naman nito, ang downside lang nito, nabigla yung mga retailers dahil may mga matataas pa silang puunan na biglang nailagay doon sa price cap. Sa kabila nito, patuloy pa ring tumataas ang presyo ng bigas ngayon. Ayon sa mga sektor na nakaugnay sa agrikultura, mataas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Ito ang siyang humahatak ngayon sa presyo ng lokal na bigas. I've known him since we were boys. So malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Pagpasok ng Nobyembre ay ipinasa na ni PBBM ang pagiging kalihim ng DA kay Francisco Chu Laurel Jr. na sinasabing isa sa may pinakamalaking ambag sa pangangampanya ng Pangulo. Tiwala si Marcos na mapapatakbo at maipatutupad ni Laurel ang mga nais nitong reforma sa kagawaran. Dahil na rin anya sa mahigit 3 dekada nitong karanasan sa pamamalakad ng pribadong kumpanya na nakaugnay sa agrikultura, partikular sa pangisdaan. Hinigpitan nito ang proseso ng importasyon ng bigas. Inobliga ang mga importer na gamitin ang import clearance sa loob lamang ng 1 buwan. I asked somebody to
meet the importers. Sabi ko sa kanila, pag hindi nyo import yan, within 30 days, hindi kayo mabili ng PO, kakancelin ko lahat yan. Because I don't want to be held hostage by, permits that were issued to them upon their request. Base sa datos ng kagawaran, mahigit na sa 3 milyong metriko tonelada ang dumating sa bansa ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa 3.8 million metric tons noong 2022. Ngayong 2023, pinaigting din ang kampanya laban sa agricultural smuggling sa bansa. Daang-daang milyong piso ng halaga ng mga produktong agrikultura ang nasabat ng mga otoridad. At nitong Nobyembre rin ay naaresto ang sinasabing isa sa mga big-time smuggler. Mula pa sa kalagitnaan ng taon ay umiiral na ang El Niño sa dagat Pasipiko. May mga lugar na sa bansa na nakararanas ng kabawasan sa ulan. Pero sa susunod na taon pa ay naasahang mararamdaman ang epekto nito sa produksyon ng pagkain. Super El Niño kung tagurian ng mga eksperto ang phenomenon na ito dahil sa tindi o init na maaaring maitala sa karagatan. Ang nakikita natin na magiging epekto or peak nitong El Niño is by end of April 2024 na kung saan mostly more than 45 provinces ang posibleng makaranas ng meteorological drought conditions. Inihahanda na ng pamahalaan ang imbak na tubig para sa irigasyon at supply sa Metro Manila at karatig lalawigan. Sa susunod na taon ay ating abangan kung gaano ang maging epekto ng El Niño lalo na sa produksyon ng palay sa bansa dahil malaki ang posibilidad na tumaas ang presyo nito kapag kinapos ng supply ang bansa. Ako si Ray Pelayo para sa Repaso 2023. May kanya-kanya namang kahilingan ang ilan sa mga kababayan nating inabutan ng UNTV News team sa Luneta Park. Magmula sa mga namamasyal hanggang sa mga todo sipag sa paghahanap buhay kahit holiday. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Karamihan sa ating mga kababayan ay nag-aasam ng matiwasay na buhay sa pagpasok ng bagong taon. Ang ilan naman ay para sa pamilya at ang iba ay para sa edukasyon. Si Nanay Julieta Matos matagal nang tumatambay sa Luneta Park kasama ang kanyang asawa. Aniya, hiling niya ngayon 2024 ay magkaroon sila ng simpleng bahay at hanap buhay. Wala pa kaming bahay. Opo. Kahit maliit lang po na matitirahan namin sa pagkabuhay, kahit maliit lang po. Tumutulong naman si Delson Macanlalay sa kanyang tatay sa pagtitinda ng cotton candy na 20 years nang naglalako sa Luneta Park. Aniya, wala sanang kaguluhan sa pamahalaan. Maayos na gobyerno lang tapos walang kaguluhan sa mga paligid, sa mga pamilya din na maayos na trabaho, maayos na kita. Sa mga kalusugan ng pamilya natin, sana maging maayos. Si Rene Mar de Paz, 10 taon nang kumukuha ng litrato sa Luneta Park. Aniya, dati siyang nagtatrabaho bilang isang construction worker. Sa akin trabaho, parang magandang pasok ngayong taon na to. Nais ko lang sa pamilya, nabigyan ng magandang pangangatawan at magandang hanap buhay din po dito. Magandang pasok at bigay ng Diyos. Ang mga estudyante namang sina Miguel, Kimberly at Josephine may nais na magbago sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang inaasahan ko pong pagbabago ngayong bagong taon ay yung sistema ng ating edukasyon. Wala silang specific na focus. Kumbaga marami silang itinuturo pero lahat yun ay hindi nagagamit sa totoong buhay. Kaya may panawagan sila sa mga namamahala ng edukasyon sa bansa.
Yung skills po talaga, lalo na sa amin, yung gusto mag-cruise ship, mag-abroad, yun kasi yung produkto na kaya namin ipaglaban na, uy, hindi lang kami Pinoy, ganito kami. Kaya din makigsabayan sa ibang nasyon or school, lalo na sa amin, kami taga-probinsya. Dapat din merong totoong hotel talaga, no? Kasi yung merong hotel doon, pero para sa amin parang kulang lang yung facility nila doon. Gusto namin ma-experience din yung totoong hospitality industry talaga. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang bagong bisikleta at sidecar ang ipinagaloob ng UNTV News sa mag-asawang nangangalakal at nakatira lamang sa kalsada sa Quezon City. Ayon sa mag-asawa, magagamit nila ito ng husto para madagdagan ang kita at makaipon upang makarenta ulit ng bahay. Ito ang balita ni JP Nunez. Pangangalakal ng basura ang hanap buhay ng mag-asawang Joan at Aldrin. Kasama sila sa mga informal settlers na naninirahan sa gilid ng kalsada sa Nia Road sa Quezon City. Nagrerenta sila ng bike na may sidecar para makapangalakal, binabayaran nila ito ng 70 pesos kada gamit. Pero dahil luma na ang nirerentahang sidecar at nasira na, binawi na ito ng may-ari. Sinubukan ng mag-asawa na gumawa ng kariton pero dahil maliit ang gulong, hindi rin ito magamit sa pangangalakal dahil maaaring bumigay kapag may nakasakay ng mabigat. Bilang solusyon, naisip nilang magrenta na lang ng kariton na babayaran ng 50 pesos kada gamit sa mga kakilala nilang may katulad na pinagkakakitaan. Pero ayon kay Joan, mabagal daw itong gamitin kumpara sa sidecar. Kasi yung kariton po namin, maano yung gulong, hindi pwedeng pangkalakal. Lagayan lang po ng gamit. Pag kariton kasi sir, mabagal, hindi kagaya ng sidecar. Mabilis lang siya. Noong 2020, napalayas umano sila sa nirerentahang paupahan dahil hindi na makabayad, kaya naman napilitan sila na sa kalsada na muna tumira. Kapwa nag-aaral ngayon sa high school ang dalawa nilang anak. At dahil nakita ng UNTV News ang kanilang pangangailangan, pinagsikapan nating tugunan ang kanilang munting hiling. Isang bagong bisikleta na may sidecar, kumpleto sa ilaw at blinker ang ipinagkaloob sa mag-asawa. Ayon sa kanila, magagamit na nila ito sa hanap buhay para mas lumaki ang kanilang kita. Kumpara sa kariton, mas makakaikot pa sila ng 3 beses sa isang araw para makapangalakal. Madadagdagan din ang nasa 400 pesos nilang kita kada araw. Sobrang saya ko po talaga po kasi nangahiram lang po talaga akong sidecar. Di ko po akalain na kami po yung mapipili ng Panginoon sa binigay po ng biyaya na yan. Talagang matagal ko na po talagang sumagkaroon po sa sarili ng sidecar po para din po kasi ang mga hiram. Sa akin po kasi binaboundary ko sa araw-araw 70 pesos, pambili lang po ng bigas. Malaking tulong po na sa mas mapabilis po kasi pag nakapuno po yan, balik na po agad, tatawi lang po namin. Tapos balik na po agad ulit sa pangangalakal. Yung karaton po kasi tagal bago makarating dito Bukod sa bisikleta at sidecar, pinagkalooban din sila ng mga grocery items na magagamit naman nila sa ilang araw na pangangailangan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang 41 anyos na lalaking pulubi ang tumanggap ng regalo na bagong kariton mula sa UNTV sa pagpapalit ng taon. Tugon ito sa kanyang hiling na sana ay mapalitan ng kariton niya na ninakaw. Nagamit niya sa panglilimos at pangangalakal sa daan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nangingi po, namamalimos, tapos pangkain. 31 taon ng pag-alagala at namamalimos sa lansangan ang 41 anyos na si Roy Perez. Nakilala namin siya nito lang nakaraang linggo nang makita namin siyang nagpapalimos sa daan. Kwento ni Roy, 10 taon lang siya noon nang iniwan siya ng kanyang nanay sa kalsada sa Pampanga. Mula noon hanggang ngayon ay namamalimos siya at nangangalakal ng basura para mabuhay. Ayon kay Roy, palaboy-laboy lang siya kung saan sa Pampanga at Bulacan. Ngayon ay pinatuloy lang
lamang siya sa barong-barong na bahay ng kanyang kaibigan. Nitong nakaraang December 21 naman, nakabili siya ng kariton. Balak na sana niyang doon na lang gamitin ito para hindi siya mahirapang magbuhat at gawin niyang pinakatulugan. Kaya lang, nanakaw naman ito. May kariton po akong binili, 700, December 21, nanakaw po na December 24. Kasi ang hiling ko lang po, maano ng kariton, kung saan man ako mapunta, may higanan ko. Kaya naman ang malaman namin ang kanyang kahilingan sa hanay ng news team ng Bulacan, hindi namin pinalagpas ang pagkakataon na makatulong. Isang sorpresang handog ang hatid namin sa kanya na isang bagong gawang kariton. Sa awat tulong po ng Diyos, ito na po yung kariton na regalo po ng UNTV sa inyo po. Salamat po sa Diyos. Nagulat po ako, yung kinausap niyo ako, para po naniwala. Hindi po, inespresa niyo ako, malaking bagay po sa akin. Maraming salamat po sa Diyos, mapagkait at tulugan damit. Thank you po. Pagpweto po, hindi ba po bibigay sa mga kasama ko? Bukod sa kariton, may padlock na rin itong kasama para maiwasang manakaw pa. Handog din ng UNTV Bulacan ang tent na pwede niyang matulugan na may kasama na ring unan at kumot. May kasama na rin itong kaldero, kawali, super kalan at mga grocery. May kapote din para hindi siya mabasa ng ulan sa lansangan. Ayon kay Roy, sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong regalo na matagal na niyang pangarap pero hindi niya mabili dahil sa hirap ng kanyang pamumuhay. Pangako ni Roy na iingatan at gagamitin niya ang kariton para siya magtuloy-tuloy na makapaghanap buhay saan man siya magpunta. Ngayon pa lang po ako nakakita ng gano'n tumulong sa katulad ko. Tulad namin may yagit, hindi na po ako nakaranas ngayon ito. Malaking bagay po sa amin at papasalamat po ako. Nestor Torres, UNTV, Diyos and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw. Magandang gabi at salamat po kina Neil Salazar, Alexander G. Balcova, Elizabeth Tenorio, Rodrigo Abellar, at magandang gabi rin po kay Jenaline Tipak. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 17, na nagsasabi, ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.